What is up sa inyo mga ma'am sir? It's your boy Sir Troy, and for today's video, mag-unbox tayo ulit ng isang helmet from HJC. Bukod dun sa in-unbox ko dun sa studio ni I Am Jamich, ay meron pa tayong isang tinanggap mula sa HJC Philippines or kay Boss Jason. So ito nga yung ating gagamitin ngayong araw sa ating Cordillera Loop. So ngayon, pupunta ako ng Antipolo, imimit ko si I Am Jamich at saka si Motokem. And then pupunta kami ng Baguio tomorrow. So ngayong araw, i-unbox ko lang ito at bibigyan ko kayo ng feedback dahil ito pa lang yung unang beses na gagamitin ko siya. Actually na-fit ko siya, pero ngayon ko pa lang siya unang beses na gagamitin actual sa ride. Isinet up na kasi ito ni Mr. Bright TV Liwanag. So may nakakabit na intercom ngayon dito, pati yung ating mounting sa GoPro. Okay, ito na. So ito yung kanyang dust bag, may logo ng HJC. May kasama po itong pin lock, ikinabit ko na rin siya. So itong modular helmet na to ay isa sa pinakabagong helmet ni HJC. Okay, so size niya large, dual visor, modular. Yan. So ito naka-set up na ito, pati yung boom mic. Ayan, nakikita nyo ba? Yan yung boom mic ng Jabber Motocom. So ngayon, Jabber Duo yung nilagay ko rito, pero ang gagamitin talaga namin sa Cordillera Loop ay Jabber J4. So yun kasi may music sharing and at the same time, 4-rider intercom siya. Ayan, meron pa siyang film niya and then nakakabit na rin yung pin lock. Ayan, yung kulay yellow sa gilid. So ipipill out ko pa yan mamaya. So dual visor. Kita nyo ba? Ayan. Dual visor siya. Ang ganda nung pagkakatint ng dual visor niya, hindi light. Ayo. At hindi rin sobrang dilim. At napaka-crispy ng kanyang mga buttons like ito, yung sa modular. Ito, hindi pumapagpag pagka tinataas. Tapos, quick release yung kanyang lock. Ayan. Maganda yung fittings na ito sa akin, promise. Kasi kapag naglagay pa ako ng GoPro dito, medyo may timbang na din talaga siya. At pag maganda naman ang fittings ng helmet ninyo, hindi basta-basta ito gagalaw. Ayan. Yeah. At pag ibinaba ko naman siya, ayan, okay lang. Hindi naman sasabit ito, no? Ayan. And then, saksak na natin yung ating mic. So kasi may splitter kasi ako nagamit guys, para yung mga kausap ko sa intercom ay naririnig nyo rin sa video. Yan, kaya medyo nahirapan talaga si Mr. Bright i-layout ito. Pero since mas expert siya compare sa akin, siya nang gumawa ng layout nito. Ito yung kanyang vent sa harapan. Yan, ang crispy. Ito yung vent sa taas. Meron siyang close, 1, 2. Ayan. Tapos ito yung vent sa likod, yung dalawa. So ang kulay niya, dominant yung black. And then meron siyang mga linings ng red and white. Bagay na bagay sa kulay ng Sir Troy kasi black, white, red tayo. And then merong pangalan dito, C91. Meron siyang sticker ng ICC dito. Tapos ito yung kanyang specification sa likod, pati yung timbang. So 1700 grams siya. As long as maganda ang fittings, hindi mo rin totally ramdam yung kanyang timbang. Tapos yung kanyang mga mechanical dito, pagdating sa pagre-release ng push mo lang ito. Napakagaling, di ba? Sa pagbabalik naman, tulak mo lang pababa. Napaka-crispy, grabe. Ayan, no? Release. Okay, so gayak na tayo at bibigyan ko kayo ng feedback about dito kay HJC C91 modular helmet. Dun sa kanyang wind noise, yung comfortability niya, and yung iba pa, pagdating sa high speed, ganyan, kung maalog siya. Yung mga dapat nyong malaman pa sa pagsusuot ng isang modular helmet. Hi! Okay guys, so yan na yung setup natin.
Ayan. Kita nyo ba? Okay guys, so yan ang itsura natin kapag ka nakababa yung modular plus yung lens. Yan, at ito naman yung itsura natin pag nakataas yung lens. Yung modular pala, ayan. Yan, diba? Napaka-komportable, grabe. Medyo mahangin lang ito ngayon kasi dito ko rin nilagay yung ating Purple Panda mic. Pero pagka nakapaloob naman, ayan, mukhang okay naman siya. Sisilipin natin siya mamaya or alamin natin siya sa expressway kapag ka high speed na tayo, kung malakas yung kanyang wind noise. Pag nakasara kasi itong modular natin, ang tahimik dito sa loob, para ako nasa loob ng kotse. Okay, so ngayon try naman nating mag music. Tingnan natin kung okay yung ating splitter. So dito lang yan, kiklik lang natin sa intercom yan. Wow, nothing, there should be nothing. So ito, papasok na tayo ng expressway. Galing tayo ng Balagtas Bypass. Subukan natin yung kanyang comfort, wind noise, at saka yung, alam niyo, yung pagkainam ng kanyang modular. Wala na nga pala akong laman. Ano ba yan? Nakakainis, kailangan ko nang palitan yung RFID ko. Ang tagal na rin kasi. Okay guys, so yan yung ating naka full face. Siguro pag nakataas na ganito, lipat natin yung ano niya, no? Ayan. Pag ganyang nakataas, malamang sa malamang yung wind noise nito ay malakas talaga. Tapos naka dual visor tayong ganyan. Pero yung comfort nito, yung nakataas yung kanyang modular, malaki yung nabibigay na luwag dito, no? Kasi pag naka full face siya, piga talaga yung mukha ko, which is yun yung pinaka full secure nung helmet. Tignan nyo naman, ang lakas makaangas, grabe. Tignan ko yung sarili ko sa salamin. Ito guys, yung nasa itaas na camera natin, ano, pag nakaganyan, hindi na siya sobrang bigat. Pero isa sa ano, pagka nandito tayo sa expressway, alam nyo, delikado yung ganito nakataas yung modular natin kasi pwede tayong matilamsikan ng bato dito sa ibaba ng mukha natin, ano. Yan, maganda ganyan, nakababa na lang. Tapos yung visor, para buong buo yung boses natin, naririnig nyo. Pag naman ganito naka full face tayo, ay nako, grabe, halos wala na talagang marinig na wind noise sa labas. Magmi-music pa tayo, no? Tignan nyo. Yeah. Sobrang enjoy nito, lalo na sa mga ganito ka-traffic na sitwasyon. Anong araw ba ngayon? Sabado. Marami ring nag-uwian ngayon kasi long weekend. Marami papunta ng south, marami papunta ng north. Itong weekend na to, itong Sabado na to, kanya-kanyang uwian ng mga tao kasi boboto. And anyway, sobrang sulit na rin talaga na itong setup na ginawa ni Mr. Bright dito sa helmet natin. Napaka-pogi. Maraming salamat Mr. Bright TV. Tapos ito, alam ko hydrophobic itong lens natin na to. Nilagyan ko na ng anti-fog. Kasama itong pinlock na to nung binigay sa atin ni Boss Jason, ano. Ang verdict ko dito sa helmet na to, napaka-comfy. Hindi magaspang sa mukha yung ano niya, yung mga paddings kahit nakabalaklava ako. Meron kasing mga paddings na magaspang, ramdam mo sa mukha yung gaspang kahit nakabalaklava ka.
Eh di what more pa kung di ka nakabalaklava, eh di ang kati sa mukha nun. Tapos ang ganda ng fittings ng paddings nito, no? Although large siya, ang kapal ng paddings niya. Kasi dapat kung gusto kong sobrang fit yung helmet sa akin, medium yung dapat na kinuha ko. Sa bagay, ang mga helmet naman ay iba-iba ang sizing niyan. Maraming salamat sa HJC Helmets Philippines, kay Boss Jason, ayan, sa Jabber Motocom, at kay Mr. Bright TV na bumuo sa helmet na to, sa setup ng wirings natin, pati sa chin mount, intercom, lahat. Nung una hindi ko alam paano i-setup ito, kasi pagka nga itinataas na ganito yung modular, eh may possible na mahugot yung wire or aalisin muna bago may taas, ano? Pero pwede natin siyang ganyanin. Ito lang yung wire. So kapag binaba natin yung wire, hindi iipit dito or somewhere sa pagitan ng plastic ng modular. Okay, so yun lang yung vlog natin, guys. At kung nagustuhan ninyo yung ating video, please like, comment, share, and subscribe, and hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. Yun, so ride safe and see you on my next one. Mas comfy talaga pag nakaganito. Malapit siya. Ere, isi-set up sila. Bakit? Wala nang mamarang gabi dito. Ang pagkain doon sa may parking, sa may